What's up guys, Uwe here. So from the previous car camping vlog, sumama tayo sa Sarap Buhay Camping Episode 1 sa La Parisukat Nature Camp. And for this car camping vlog, pupunta naman tayo ng Nature Venture Camp here at Tanay, Rizal. Saktong-sakto. Tingnan mo bro. Ayan. Ewan ko lang kung hindi mo one way yan eh. Ayan, so, pasok ko. Pero dire-diretso lang, medyo bench. Wala. Laki-laki mo. Camping. Alright, so we have arrived at Nature Venture Camp. Nakikita ko na agad, napakaganda ng view dito. Solid. Alright, so dito kami magka-car camping spot ngayon. So originally ang car camping spot nila is din pa sa baba, pero medyo baka hindi raw kayanin kasi hindi ganun kaganda yung kondisyon ng kasada pa baba and walang maghahatak kung sakaling mahirapan pa ako. So kahit 4x4 yung dala namin, hindi na namin i-risk kasi yun nga, bukas may mga pasok and hindi pwedeng magtagal or mas stock lang. So okay lang naman din dito, may viewing deck naman kami kaagad and may view ko pa rin naman ng mountains. So yun, samahan nyo kami mag-set up ng aming setup dito, car camping setup. Alright.
So, usapan natin yung bantay natin. First time natin nagkaroon ng friend na so, Nature Venture Camp, no? May bantay kami ngayon. Isang manok. Tropa yan. Ano, yan po yung kakain ng mga insekto dito. Nag-iisip, nag-ano. Makain ba sila ng insekto? Alright guys, so campsite tour muna tayo. So dito kami set up. Ito lang actually yung parking lot nila sa gilid. Tapos meron silang mga tables dito. And yun yung mga A-frame cabins. Yun, may tindahan sila actually dun. No? So kung may naiwan ka. Tapos yung mga toilets. Ayun. So ito yung washing area. Ito yung para sa men's ata. Toilet. Okay lang, simple lang. At least may sabitan. Ayan. And then yun yung sa ladies. Same lang din. May ilaw naman din. Ayan. So ito yung CR nila. Tapos may store. Kasi yung viewing deck yung nakitan kanina. So ito yung kalsada pababa. So may mga parts na damo. So pag nabasa kasi yung damo madulas Kasi meron din silang ganong house Yun, ganda puro puno. Manggahan. Mukhang manggahan din ata ito So yung mga tables pala for rent yun. 300. So dito may bonfire. Ang gulat ang auto. Uy, may mga tipi huts decoration na pala yun. Lang. Dito tayo sa White Rock. May White Rock formation dito. Yun, Twin Rocks Mukha bang twins? Twins. Alright, dito tayo sa White Rock. Hindi pala river yung bato-bato. Ito yung nakikita natin kanina. Yung flat na mga puti. Aha. So, white rock ang tawag sa kanya. So itong spot pala, incline siya. So hindi ka makapag-car camping talaga. So okay na pala doon sa may parking area malakas, maganda. Warning, sharp rocks pala. Ito, marble ba to? Mukhang marble to No? Oo, marble. Marble, puti Puti. Bago ka dito. Ulis Uy, love boat ano yan? Baka nandiyan yung pool. Baka. Kaya may rock formation dito. Dahan-dahan. Ayun, nakita ko ng bangka. Parang ano na ba ito Mount Cooley. Pero mas lighter version. Yung ano nila. Yung Noah's Ark. Diyan kayo. Ay, oo. Hindi. Noah's Ark ko Ayan. Sige. Kinakabahan siya. Alright, solid. Kita yung Laguna de Bay dito. Yan, halos 360 na view. Alright. Uy! Malumat guys.
Ay, malumot. Malumot na. Ayun ang mga, ayun ang turkey oh. Ayun ang turkey oh. Wala ko na lang. Gago, enchanted naman yung ano? Ganda ng puno, oh. Enchanted na. Exactly. Maybe sa tayo ba? Enchanted. Enchanted Kingdom. Oo. Enchanted Kingdom. Puno, oh. Ano kaya puno yan? Puno ng akasya. Diyan inano si Inuyasha. Napaka-magical lang yung niya. Yeah, solid oh. Ganito. Tapos may bonfire pa dito. And benches. Upuan. Pwede nga, oh. Ay, alam ko na. Parang sarap akitin mo doon sa Ugat. kaso nga lang, hindi ata. Tag-isam bayawak. Ficus variegata blume. Red stem pig. It's a Big tree. tall spreading tree with pale bark. Leaves are broadly or elliptic. May toilet pala dito eh oh. Alright. Guys, legends na ako ah. Legends na ako. Picture na kita dyan, bro. So, tutuloy pa namin dito kasi mukhang may daan pa. May aso. Oops. Ano nakalagay Wala doon? siyang tali, bro. Ano nakalagay doon sa sala? Teka. Gila. Pumigil. Ay, nasa akin. Nakatali naman siya. Hindi ba? Parang, nakatali. Teka, check ko. Ah, pool. Ito na yung pool. Ito na yung pool. So, yan. May pool dito. Oo nga, ito na yung pool. Oo, yeah. So, ito yung feeling ko nanggagaling sa taas ng bundok to. Kasi no, may ano siya oh. May, ano? Sapa, fresh water ito. Hindi ba ba? Sige ba bata na? Sige ba, alam yun. Wala, ano, kung may sapatos ako. Okay lang yan. Basta huwag dun sa may tubig. Hindi naman ako maliligo. Ayan, ito yung pool nila oh. Maliit lang. So, dun siya nanggagaling sa ano. Ayan oh, down from the mountain. Uy, lamig. Malamig. Oo. Ayan, tapos may view ka rin dito. Yan. Paano? Ganda yung ginawa nila. Alam mo yung sa YouTube channel ng mga primitive technology. Oo. Except hindi ito primitive. Nakakaalang hidden pool. So yan, may pool sila dito. Ito yung pambata, no? Siguro. Yun, hindi ko sure. Kasi ito, malalim ba to? Hindi. Mukhang malalim yan, sir. Hanggang dito siguro yan. So ito nga yung pambata. So, yun. Let's go back to our camp. Alright, so most likely, ito yung spot kung saan kayo magka-car camping. Kasi ito lang yung flat ground eh. So dito sa may mga mango trees. Wala kayong mountain view. Pero yun, malapit kayo dun sa may fig tree kanina. So ayun, konting lakad lang. May view naman kayo ng kaunti dun. And then yung hidden pool sa baba. So yun, may lilim ka naman dito. Yan, may mga mango tree. Tapos yun lang, wala lang masyadong grass. So pag umuulan, for sure maputik siya. Yan, ito yung daanan pababa. So rough road siya. So not advisable for vehicles with low ground clearance. No? Dito tayo. So most likely mukhang manggahan din to kasi puro mangga eh. Ayun lang naman yung camp tour natin dito. Okay rin.
Let's go. Ay, teka, orientation muna, sir. Sige, anong gagawin mo, sir? It's drone time, sir. Drone Pero time. hindi tayo magpapalipad from the ground. Dito tayo sa viewing deck. Let's go. Drone times. Kita natin yan. Sponsor naman, DJI. Alright, so dito sa viewing deck, ayan yung Treasure Mountain. Tapos makikita nyo rin, ayan yung Mount Kulis. So diyan kami nag-car camping nung May. And kitang-kita rin dito yung yan dalawa na yan. So hindi lang kita dito yung Noah's Ark. Hindi ko pa nakikita eh. Pero siguro andyan lang yan, banda dyan. So yun, solid rin. Kitang-kita mo dito. Tapos ito yung kalsada yan sa baba. Yan yung papuntang Camp B ng Fresno Agro Ecotourist Campsite. So solid rin. Ayan yung view ng sunset. So yan, enjoy nyo. So ayan, ito yung view mo dito sa viewing deck. Tapos yun, makikita mo Laguna de Bay na yan. Ayan, may tubig dyan. Ayan. So dito siguro sana bukas ng umaga may sea of clouds tayong makita. Smell nyo ba yun? Lapit-lapit nga dito. May amoy na nasa Pure Foods baka naman. Sponsoran niya naman kami. Oh. Easy camping meals yan. Kung tinatamad ka mag-set, tinatamad ka mag-prepare, bili ka lang from the grocery no ano, ready to cook. Home cooked meals. Home cooked meals. Mukha As ka in, ng Chef JP o kaya Ninong Rai pag nagdala ka nito. solid yung meals namin so far. Ilan na yung kinain natin ganun? Nakadalawa na tayo. Pork, yung una, yung beef caldereta, Yeah. And pork then, binanggungan, tapos yun pa lang ba? Yun pa lang. Yun pa lang. So yun, Solid both. solid Saka both ang daming serving. So technically pwede siya for 4 na for tao. people. Oh. So yun, so kung medyo tinatamad kayo mag-isip kung paano, anong kakainin or paano tinatamad kayo mag-prepare, yan, solid yan. Yung pala yung bago naming budol, yung bucket. Yan yung dapat na meron kami nung sa Tralala. Kaso doon lang namin na-realize na kailangan namin ng ganyan. Lalo na pag malayo yung source of water, igiban. Which is sakto. Hindi ganun kalabitan yung source of water. Andun lang naman, pero malapit lang na yan. Pero syempre, kung papanik-panik ka dun, Lalakad ka pa. lalakad ka pa. Lalo na kung mag-uugis ka lang ng kamay. Tama. Ito yung Bicol Express Rice. Pineapple.
24.4 degrees Celsius yung lamig ng 6 o'clock. So kagabi mga nasa 22 something ata or 23. So ganun kalamig dito. Almost the same temperature na dun sa La Parisukat. Alright, so yan. Kinakaya rin naman ang mga sakit tulad ng Wigo. Ayun, kulit nga ng decals niya, Blackpink. But yeah, yan yung so far yung pinaka lowest ground clearance sa sakyan na nandito ngayon. The poop has been stepped on. Alright guys, so nandito kami sa may baba kung saan yung ano ba yun, fig tree. Ayun, nandun. So kaya naman ng 4x4 or actually baka kaya din ng 4x2. So basta wag lang yung umulan. Kaya hindi kami dito pumesto kagabi or kahapon. Kasi may itim na ulap, so baka umulan. Kasi sabi nila kuya pag umulan, madulas yung daanan dito. Kasi kung nakapansin nyo man kanina, may mga parts na damo, and yun talaga pagbasa yun, hindi talaga kakapit yung gulong kahit 4x4 man yan. Unless lang siguro kung naka-mud tires kayo. But yun, tuyo naman ngayon, tapos nilakad ko yung dadaanan, matigas naman siya. So yan, binaba namin dito yung sakyan, tapos dito muna kami tatambay for like 1 hour or 30 minutes bago kami mag-bounce. And yun pala, dito, iuwi mo yung basura mo. Wala silang mga designated dito na trash bin, tulad lang din sa La Parisukat. So leave no trace, bring home kung ano yung kalat nyo, iuwi nyo rin, kayo rin mag-uuwi. And yun, dito kulang na lang dito is parang damo para medyo maganda mag-setup ng tent, hindi maputik ano. And may lilim ka naman ng mga mangga, so malamig naman dito, hindi tulad dun sa taas na pagsikat pa lang ng 7 mainit na. Siguro i-flat lang nila ng onti dito sa spot na to, and maganda ng spot to. So parang tulad sa Cafe Salvacion yung lugar, manggahan na rin. So malapit lang din dito sa hidden pool. Yun nga lang, sa CR aakit ka. Kasi nandun yung CR sa side na yun ano. Ayan. Pero solid din dito mag-car camping sa spot na to. May lilim ka ng puno. Yan, may onting view ka dun ng bundok, tapos may bonfire doon malapit sa may fig tree. So maganda rin dito, wag lang uulan talaga. And ayun nga, na-interview pa tayo ni Tipsy Vlogs about car camping. So panoorin nyo lang yung vlog niya for the full interview. So for the meantime, mag-relax muna tayo sa spot na ito.
So meron din for rent dito, tent, portable stove, lamp, fairy lights, frying pan, and then for sale yung butane, drinking water, tsaka cube ice. Alright guys, so that's it for Nature Venture Camp. So ito na tayo ulit sa segment natin na campsite review. So this time, ikaw naman Water mauna. I gotta say, in general talaga chill lang yung campsite eh. And ang masasabi ko lang nakakaiba sa kanya is that marami siyang attractions at least. Ayun ba yung hidden pool and then yung puno na malaki. First time natin makakita ng Ganun kalaki. oo, nung ganung tree kasi sobrang standout talaga siya from the scene. Yung Love Boat, siya lang yung mini version ng na-experience nila was up dun sa Mount Police. Pero still a nice touch. And then may mga mini attractions din. Pero ang pinaka the best din dun is yung view deck. Kasi ang dami mong makikita and then marami kang shots na pwedeng makuha. Kasi rin lalo na nung drone shot ka. Yeah. Talagang marami kang pwedeng makita. Hindi nakakatuwa lang kasi pati yung Laguna, di ba, kita to. Siguro ang isa sa mga downsides is that sabi ko nga kay What's Up, ito probably isa sa worst CR experience namin sa camping kasi ang bagal ng bidet, like mahina yung water pressure niya, and then at the same time ang daming langgam, naranasan yun ni Tipsy. Malupit na, nakikisilip sila mga itim na langgam eh. So, ayun, pero in general naman, maraming mga places to Take photos. take photos, and then at the same time, makapag-pitch ka ng tent. So, pwede kang malapit sa view deck or pwede ka rin doon sa may puno-puno kung ayaw mong mainitan. Kasi marami talaga silang shade. Kaso nga lang, wala kang overlooking. Yeah. Pero yun, may mga A-frame din kung ayaw mong magdala ng sarili mong tent. And then marami silang mga packages na pwede ka nilang pagluto ng ulam. And then kung ayaw mo naman talaga ma-disconnect na from time to time gusto mo mag-data, meron doon, may data doon. Signal, yeah. May signal siya. Hindi lang siya ganun kabilis at stable, but Okay na, pwede na. sobrang okay na siya. And may lumitaw pa na nagpipicture. Pero anyway, in general siguro kung bibigyan ko siya ng points, probably around 7 out of 10. It's good. Yeah. Good siya for chilling. Kasi kaya 7 out of 10 kasi I mean, coming from Sarap Buhay, siguro naging bias na rin. Bagay. And then at the same time, yung mga fun stuff na naranasan mo sa Tralala, etc. And then yung mas chill area sa Hiatus kasi may ilog doon. Ayun, I gotta say walang ilog dito. Literal talagang kilid lang ng bundok. So ayun, that's pretty much it for that. We got Tipsy. Siyempre sa gitna si Tipsy kasi hindi ulit nakikita. Kahit quick review lang. So, for experience, ayun, sabi ni Water, doon ako naka-experience ng namin yan. Tapos, Kumakaway sila eh. ito yung, na-experience ko na bidet na ang hina eh. Ang hirap syempre pag, wiwi ka or meron kang mens, mahirap maglinis ng private parts kasi medyo mababa yung Pero wala naman akong reklamo, yung mga maate. Tapos, sobrang linis din ng camp. Hindi siya masukan. Yeah. Then, may magiging friends din kayong manok na pwede nyo ibaliwag. Turkey. Ayan, Turkey. Yan. Ingay-ingay nila. Tapos, ito yung siguro camp na maraming spots na daming Love Boat, White Rocks, Hidden Pool, Mga parang Love Locks. Yan. Yun yung marami. Tapos may view deck. Noong una, takot doon sa view deck kasi ang taas. Pero kung bibigyan ko din siya ng point, siguro for me 6/10. Yun lang. So yeah, thanks guys for the review. Para sa akin naman, so magpo-focus na ako. Same comments din sa nila.
So, yun lang, improvement lang din sa CR with the water flow. And sana may tabo. Actually, mas maganda kung may shower na rin in the future. That's right. Pero other than that, okay naman siya. Okay naman. At least may tubig. Yung pa rin importante. Tsaka meron kang enclosed na area kung saan ka pwede umumi or whatnot. Aside from that one, I'll focus more on sa car camping itself. So meron silang car camping spot sa baba. Yun nga lang, pag umuulan, medyo alanganin. Baka hindi kayanin sa kanya paakyat. Kasi yun nga, may mga parts na damo rin. And alam naman natin pag yung damo basa, hindi kumakapit yung gulong natin sa part na yun. So lalo na kung 4x2 lang sa inyo, mahirap. Especially kung hindi rin mataas yung clearance nyo, baka sumayad yung pang ilalim nyo. Pero yung sa area ng car camping spot, tulad nga ng sabi ko kanina, kulang na lang ng damo tsaka ipatag ng onte. Maganda ng car camping spot yung sa may mga manggahan na yun eh. So hindi mainit, may lilim ka, and hindi naman ata nagbubunga currently yung mangga, so wala naman pwedeng mahulog sa'yo. So solid, maganda yung spot na yun. Pero kung gusto niyo ng medyo easy, doon nga lang kayo sa parking lot. Yun nga lang, since parking lot siya, doon nagpaparada lahat. So may mga tao na pabalik-balik, may mga dumadating, baka maingayan kayo. Pero sa stay naman namin, okay naman kami, wala namang may nagiging problema. And yung staff, approachable naman din, and mabait. So hindi sila yung parang snob na mga tao na kikilos lang pag kailangan mo talagang, pag may kailangan ka talaga. So yun, kudos doon sa staff, mabait naman. And yeah, I think that's pretty much it. Yun, may mga sea of clouds din sa umaga. So finally nakakita na rin ako ng sea of clouds. Sa Mount Kuris kasi nung time na yun, malakas yung hangin kaya walang formation ng sea of clouds. But yun, buti na lang may ganun silang viewing deck para mas makita mo ng maganda yung sunrise tsaka yung sea of clouds. So yeah, that's pretty much it for Nature Venture Camp. So abangan nyo na lang yung susunod namin na car camping adventure. And don't forget to like and share this video. And kung hindi ka pa rin subscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa susunod nating car camping adventure. So once again guys, thanks for watching and see you on the next vid. Bye!